A blessed Friday to every one of us. So today is a call to remembrance, no? To commemorate the goodness of God, yung sayang gibuhat sa itong mga kinabuhi, in giving His life, in giving His only Son, Jesus Christ, to save us. So, karon na igsuon kung ikaw naminaw or nagtanaw karon sa itong online service, I am requesting and encouraging you all na mutindog ta, di lang tamang tanaw bitaw nga murag nagtanaw lang ta og movie. Mutindog ta mo, let's use our feet to dance, let's use our hands to clap and to praise the name of the Lord, and let's raise our voice in worshiping Him. Amen. Because our Redeemer lives and our God is not dead. Amen. Hallelujah. My Redeemer lives. My soul, His love covered my sin. I believe, my pain is taken away, my pain is held in His name. I believe.
oh God. Oh, hallelujah. We worship you. Jesus, hallelujah. Hello, may buntag sa tanan. Kumusta? Kumusta mo diha? Greetings to everyone who are watching right now. Let's all together be one accord today, brothers and sisters in Christ. So kay extended man lang ato ang enhanced community quarantine, but let us make use of our time nga mahimog yung mahinungdanon ng tanan by being with our families. I believe that God is restoring, strengthening our families during this ECQ period nato karon diri. So if every family is strong, we will have a strong municipality, we will have a strong municipality, we will have a strong community, and we will have a strong nation. So just stand by, no, stay at home and be healthy. Let us continue to pray amidst of this our situation right now. Hallelujah. So everything has a significance. So sama sa kamatayon ni Jesus to ibabaw sa krus, it seems like kapildihan. But to us, kita ng mga anak sa Ginoo, it is our victory. It is a sound of victory, it is a word of victory. So ningta na sa kabuntagon ang pito ka pulong nga gibungat ni Hesus Kristo di ibabaw sa krus atong pagapaminawon. So atong gibuko ang mga ulo magampo ta. Hallelujah. Dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan, ningta na Ginoo sa kabuntagon. Kami Ginoong Diyos nga imong mga anak nagaduol diha kanimo kauban Ginoo among mata usa ka pamilya. Nagapaubos sa mong mata usa ka galingon tungod kay ilan amo Ginoo nga wala kami lay mabuhat kung wala ka. Amidst of this crisis, Lord, salamat nga ikaw ang Diyos padayon nga magalig-on Ginoo. Maghatag Ginoo Diyos og kusog Ginoo sa matag usa ug salamat nga ikaw kung nay Ginoo magayunite ka namo sa espiritu ug sa imong gugma. Ug salamat Ginoo nga ikaw ang Dios Ginoo magapanalangin sa matag usa samtang kami Ginoo magapaminaw sa imong mga pulong karon. Salamat sa imong pagdihog sa imong mga pulong. Salamat Ginoong Dios na kini imong mga pulong anaki dakong kahimuan Ginoo sa among matag usa kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan. Let your anointing flow upon your word this morning in the mighty name of Jesus. Amen. So ang katapusang pamulong sa usa ka tawo nga himalatyon igsuon gihatagan kini dako kayo nga bili dako kay nga importansya. So kung i-research nimo ang pinaka-famous nga last words gyud diha kining bantugan kining nila nga si Alexander the Great, no? Ato ning tanawon karon, ato ning paminawon karon kining last word ni Alexander the Great before nga himatay siya. So, si Alexander the Great, ang iyang last words, giingon diri, bury my body, do not build any monument, keep my hands outside of that the world knows, the person who won the world had nothing is in hands when dying. So, kining last words ni Alexander the Great, na ani siya mga grateful nga mga lessons nga ato ang makuha pod, no? Sa diyang before siya nga namatay, nagbilin gyud sa og kining mga pamulong. So first, da siya kining wish nga giingon niya dito sa iyahang mga servants, sa iyang generals. Ingon siya, my first wish is that my physicians alone must carry my coffin. Maunang iyahang unang wish nga ang iyahang mga mananambal ang may mga doctors maoy magbitbit sa iyahang lungon, no? Iyang ikaduha is for my second wish is I want the path leading to my grave be strewn with gold, silver, and precious stones which are in my treasury while my body is being carried to be buried. Sa dihang padulong siya sa lubnganan, ginaarsa sa mga doktor ang iyahang lungon, no, na ay magsunod nga nagkatag sa iyahang mga
golds, no, gisgutan diri mga golds, mga precious stones, ikatag dito sa mga dalan kung asa yagi ang ihang patay nga lawas ang iyang lungon. Ang ikatulo is my third and last wish is that both my hands be keep dangling out of my coffin. Kuya ko kay ihang wish no nga sa dihang nana siya dito sa lungon niya hinahanglan nga ang iyang mga kamot permintig siya nga nakabitay samtang gibit-bit sa duha ay sa iyahang mga mananambal. So natingala ang iyang general, no? Natingala ang iyang general ang atong mga servants nga na dito sa palibot. Unya, ang isa ka general ni Ingo sa iyaha, O King, please, no? Please enlighten us on why you make such strange nga mga wishes. Nangutana ang usa ka general nganong mao man na imong mga wish pasabta ra gud mi among hari. Ingon ang hari nga si Alexander the Great, I would like the world to know of these three fundamentals. Ang buot pasabot ngayang gisgutan igsoon sa first is I want my physicians to carry my coffin because people should realize that no doctor can really cure anybody. They are powerless and cannot save a person from the clutches of death. Sumauto ang iyang pasabot nganong kinahanglan nga ang doktor maog mag-arsa sa iyang lungon nga pwede ra manutang atong iyang mga servants, pwede ra manutang atong mga generals niya pero gipili gyud niya ang mga doctors nga maoy maarsa sa iyang mga lungon nagbitbit padulong dito sa lubnganan. Ang buot pasabot na niya dito, no doctors wala bisag kinsa nga mananambal nga naa diri sa kalibutan maoy makaayo sa sakit niya. Ang bidangat sa iyang kinabuhi. Ikaduha yun siya, my second wish is straw gold, silver, and other precious stones on the way to the graveyard. Is to let the people know that though I spent all my life accumulating riches, not even a grain of gold will come with me when I leave this world. I want people to understand that it is a sheer waste of time, energy, and peace of mind when one yearns to be rich. Sumoda ang iyang pasabot nga sa dihang giarsa iasahon ang iyang lungon sa mga doktor niya ikatag pod ang katong iyang mga precious stones o mga golds. Nagpasabot na ito ang tanan nga naa diri sa kalibutan, ang tanan nga iyang mga giipon, no, ang iyang mga katigayunan is nahimurang walay pulos, no, nahimurang walay pulos tungod kay mamatay lamang gihapon siya. Naningkamot siya sa pagpadato pero dili niya mabitbit ang tanan, dili niya mabitbit ang katong mga goals sa katong mga iyang mga katigayunan nga iyahang gipang-ipon. O ikatuloy ingon siya, my third wish of having my hands dangling out of the coffin, I want people to know that I came empty-handed into this world and likewise will go empty-handed from this world. So ang pasabot di ay katong gusto niya nga magbitay ang iyang kamot samtang dito siya sa mga doktor ang iyang lungon ug iyang patay nga lawas dito. Nagpasabot nga wala siya gidala, no? Madto siya sa lubnganan, nahimo siya nga ilubong nga wala siya dala. Unsa man ay mga katigayunan, unsa man ay mga kadaghan nga mga goals diha, wala siya madala. So kini nga last word ni Alexander the Great is dako kayo, no, dako kay sa impact sa katilingban ug naa say dakong kahimuan ngadto sa mga katawhan. Hallelujah. Ning taana sa kabuntagon mga igsoon, we're going to look, no? We're going to look the last statements that our Lord Jesus made from the cross. So these 7 statements is important to us. Kita nga mga anak sa Ginoo, not only because of the person who spoke them, but also because of the place where this verse said. So when our Lord was doing His greatest work on earth, He was uttering some of His greatest words. So these words are windows nga masabtan nato, no, masabtan nato ang mga saad sa Ginoo, masabtan nato kung unsa ang Ginoo, kung giunsa ta pagigugma sa Ginoo sa atong matag sa kinabuhi, may igsoon. The first of these 7 statements is found in the book of Luke, chapter 23, verse 33 to 34. The first word, Father,
forgive them, for they do not know what they are doing. Amahan, pasayloa sila kay wala sila nasayod sa ilahang gibuhat. Sometimes it is very difficult for us to do is to forgive others. Lisod baka pasaylo sa uban. Lisod baka pasaylo sa mga tao nga nakasala kanato. It is easy for us to harbor the unforgiving spirit. Someone hurt us, pasakitan ta. Someone says something against us. Usulod sa itong kasing-kasing, lisod kayo ikapasaylo. Lisod kayo pasayloon. Si brother, lisod kayo pasayloon. Si sister, kay grabe gyud ang istorya, grabe gyud ang pagsakit niya. Grabe gyud ang mga pamulong nga iyahang gibungat para sa kuha. Nasakitan jud ko kaayo. We live in the culture that says and practice, do not forgive. Ayaw pasaylo eh. Pildi ka, pamapasaylo ka. Ayaw pasaylo para patas ra ang tanan. So muna atong culture diri, do not forgive. Ayaw pasaylo, ayaw pagpasaylo. Idemanda. Do not forgive, ayaw pasaylo pabayara. Grabe gidaw-daw gid ka. No, kita-kita ka na imong pagkatao. You know what, brothers and sisters in Christ? Jesus forgave those whom He knew deliberately put Him to death. Ang atong Dios nga buhi, si Jesus Christ, nakapasaylo manggani unsa pakha kita igsuon. Listen to this prayer. Father, forgive them, for they do not know what they do. Amahan, pasayloa sila, kay wala sila masayod sa ilahang gibuhat. So, kung ato kining gunitan nga statement, mga igsoon, it will enable us to forgive. No, makapasaylo ta. Masinati nato ang kalipay na sa dihang makapasaylo ta sa atong isig katawo nga nakasala nato. Prayer was being a part of Jesus' life. No? Kung tanawon nimo ang Biblia, New Testament, ang model of prayer diha is our Lord Jesus Christ. Every now and then, nagaampo siya. His last prayer before the cross was in the Garden of Gethsemane. So dito, nag-ampo siya for guidance, for strength, and for the will to follow God's intent for Him to die on the cross for the sins of the world. Father, forgive them. Father, forgive them. Ginoo, pasayloa sila. Indicates that our Lord Jesus Christ repeated this prayer. Sa dihang gibunal-bunalan siya, sa dihang gisumbag siya, sa nagkulata siya, Ginoo, pasayloa sila. Amahan ko, pasayloa sila, kay wala sila masayod sa ilahang gibuhat. Sa dihang gipahigda siya dito sa cross, aron himula sa amahan ko, pasayloa sila, kay wala sila masayod sa ilahang gibuhat. Sa duhang gilansangan siya, amahan ko, pasayloa sila, kay wala sila masayod sa ilahang gibuhat. Sa dihang ang cross giarsa, amahan ko, pasayloa sila, kay wala sila masayod sa ilahang gibuhat. Ug sa dihang He was hanging dito ibabaw sa cross between the heaven and the earth. He was repeatedly praying, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Pwede naman uta kaayo ba nga maampo? Father, judge them. Father, bring punishment upon them. Ginoo, hukmi ra guna sila. Ginoo, siluti ra guna sila. Kay grabe gyud ang ilang gibuhat sa ako Sakit na gyud kaayo. Giyatak-yatakan na gyud akong pagkatao. Hallelujah. Pwede ra man uta pud kaayo nga tawagon niya ang legions of angels niya nga mo'y save. Nga kuwaon sa dito ibabaw sa krus. Pero wala na niya gibuhat igsuon para natong tanan. How many times you and I have wanted to bring down fire from heaven aron silutan tong tawhana nga mo'y nakasala nato. Nga grabe ang istorya migawa sa iyahang bakba. How many times nga nag-ampo ka nga
Siluti ra guna siya, Lord. Hukmi ra guna siya, Lord. Pasakiti ra guna siya, Lord. Brothers and sisters in Christ, our Lord Jesus Christ prayed from a heart of love. Gikan sulod sa iyang kasing-kasing, ingon siya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. At the height of His suffering, mga igsoon, Jesus grows upon His divine love and prays for forgiveness in our behalf. In our behalf. Nag-ampo siya og kapasayloan para kanatong tanan, mga igsoon, aron kita mahimong makapasaylo pod sa mga tao nga nakasala ug nakapasakit sa atoa. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. This is the first word of Jesus Christ on the cross. The second word, found in the book of Luke, chapter 23, verse 35 to 43. The second saying, found in the book of Luke, chapter 23, verse 35 to 43. I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Today you will be with me in paradise. So the second word again is about forgiveness. This word is directed to a sinner. No, a sinner, a common criminal. It is not just the religious leaders, mga sundalo, isa pa man ito mga Pariseo, mao ang nagmak kay Jesus, but even the criminal, no, katong naa sa iyahang left side, nagilansang pod, ngayon, dili ba ikaw ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Yang criminal on the right side speaks up for Jesus. Wala ka ba mahadlok sa Dios? This man has done nothing wrong. He speak up for Jesus. So makita na to diri igsoon. Sa dihang nga mili siya kay Jesus, miingon siya, Lord, remember me when you come in your kingdom. Jesus said to this thief, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Hallelujah. So sa ato makita dinhi, there are three very different men. First, a man who is dying in his sin. Second, a man who is dying delivered from his sin, and a man who is dying for sin. So the truth is, Jesus is the one who bore the most sin that the day on the cross, because He had the sins of the world on His shoulders. So iyahang giangkon, iyahang gi-arsa ang tanan, ang weight sa sala sa tibuok katawhan, sa tibuok kalibutan. So giantos ang tanan sa atong buhi nga Dios, mga igsoon. What this encounter teaches us that mabatunan nato ang kaluwasan pinaagi lamang sa atong pagtuo. Mabatunan nato ang kaluwasan pinaagi lamang sa atong pagtuo. By speaking for Jesus, this criminal make a profession of faith, because he knows Jesus is the only Inosente si Jesus Christ, walay sala, ug siya mao ang manluluwas sa tibuok katawhan. So atong mahibawan diri, the second learn from this encounter is that it is never too late to be saved. We are on the dispensation of grace, and God is still working, brothers and sisters in Christ, to save those mga katawhan nga wala pa diha sa atong buhi nga Dios. These criminals who were crucified were the worst of the worst criminals, murderers, no, insurrectionists, child molesters, rapists. This man's conversion was holy by the grace of God.
The man did not deserve it. The man did not earn it. He simply received it by faith. Pinaagi lamang sa iyang pagtuo, igsuon. So gidawat niya ang kaluwasan, pinaagi sa iyang pagtuo. Maunang giingon niya sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini sa inyong buhat kundi gasa sa Dios. In the book of Luke chapter 19 verse 10, iingon ito, the Lord Jesus came to seek and save that which was lost. So you cannot see people who don't know what they are lost. Dili nimo maluwas katong tao nga wala ka kabalo nga siya nawala di ay lost di atubangan sa Ginoo. One of the problems today is that people dili mo admit nga nawala sila atubangan sa tumbi nga Dios. Lost sons, lost daughters nga bibiya sa ilahang pagtuo sa Dios Amahan sa atong buhi nga Dios o miadto sa mga places na kung asa sila malipay kung man tungod kay lipay sila tungod they are happy kung asa o kung unsa ang ilahang ginabuhat karon nga wala kahimot sa atong buhi nga Dios. So kini nga kawatan, kini nga man nasayod sa nga nawala sa atubangan sa Ginoo. He was condemned man nga nasayod siya, he was condemned. Because of this, he turned to the Lord Jesus Christ and said, Lord, remember me when you come in your kingdom. And Jesus gave to him gihatag sa iyaha ang amazing nga kaluwasan. Igsoon, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. So the moment he had turned to Jesus is a picture of returning to God. Pangutana, have you ever turned to Jesus Christ and asked Him to save you? Yes, kaniadto. Mingon ka. How about karon? Di ay igsuon. In the book of Philippians chapter 2 verse 12, work out your salvation with fear and trembling. Work out your salvation with fear and trembling. Like this man, napatunan niya ang kaluwasan tungod kay mituo siya na si Jesus mao ang manluluwas, na si Jesus Christ mao ang Ginoo nga dapat simbahon. Hallelujah. This is the second word. I tell you the truth, today you will be with me in paradise. The third word, found in the book of John chapter 19 verse 26 to 27. There, woman, here is your son. And to the disciple, here is your mother. Let's picture out, brothers and sisters in Christ. Dool sa krus, nagbarog ang iyang inahan. Nagbarog si Mary, unya kita tayo niya ang iyahang anak. Nakita ni kayo niya ang iyahang anak na mao si Jesus. Si Jesus nga gikan sa iyahang taguangkan. Nakita niya nga grabe ang pagsakit, grabe ang pagsakripisyo. Kung ikaw nga inahan, makita nimo ang imong anak nga gilansang dito ibabaw sa krus, napuno sa samad, naligo sa iyang kaugalingon nga dugo. Sakit kayo, no? Sakit kayo kung imo siyang i-picture out. Sakit kayo. So makita na to diri, kung i-picture out na to, grabe jud siguro, no? Grabe, magayon ko grabe jud siguro. Kung wala magbitan dito sa actual.
Grabe ang paghilak ni Mary, no? Tungod kay nakita niya ang anak nagisakit pag maayo sa mga katawhan nga wala masayod sa kamatuoran. Unya, makita nato diri igsoon after na si Jesus Christ milingi dito sa kawatan karon ikuha na po niya ang atensyon dito sa iyahang inahan ug sa usa ka disciple. Ingon siya, "There woman, here is your son." At the disciple, "Here is your mother." So, kini nga saying is dili mo ni siya fit dito sa duha ka kawatan. No? Duha ka kawatan. So, nakuha ang atensyon ni Jesus dito sa iyahang mother. So, nakita niya ang iyahang inahan nga gabi ang paghilak, sakit ang gibati. Nakita niya ang inahan na nagtanaw sa iyaha nga grabe ang kaguol. Brothers and sisters in Christ, Jesus is not only reaching out to care for those who love Him, but He is making a profound statement kung unsa ka importante nga ato ang pamilya. Unsa ka importante ang pamilya kanato mga igsoon. And that responsibilities we have in them. We are a steward of our family. Mo nang sa ikalima nga commandment, ikalima nga sugo nagaingon, honor your father and mother. In 1 Timothy chapter 5 verse 3 giingon, give proper recognition to those widows who are really in need. So this is a time, honor tradition sa Jewish nga pagtuo to care for those widows and orphans. O kana siya nga tradisyon gi-practice gina siya sa atong buhi nga Dios nga mao si Jesus Christ. Manang giingon diha sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than an unbeliever. Jesus now saying, the grief, the pain sa mata sa iyang inahan, it reaches out to provide for when she is a widow. So nagpahinumdum kanato mga igsoon, we have to care for our family. Amen. We have to care our family. Even when He was dying on the cross, gusto niya nga i-fulfill gihapon kung unsa ang nasulat sa Biblia. Dili i-abolish ang balaod, ipadayon ang balaod to honor your mother, to honor your father. Dili pasagdan katong mga widow. So makita nato diri, it is an act of following the law, an act of love, an act of caring for our loved one, an act of provision. So, dear woman, here is your son, and to the disciple, here is your mother. So, from that time on, in the verse 27, si Mary, ni Puyo nagdidito sa balay ni John, na mao ang disipulo ni Jesucristo. This is the third word. Dear woman, here is your son, and to the disciple, here is your mother. The fourth saying, the fourth word, my God, why have you forsaken me? Found in the book of Matthew, chapter 27, verse 46. My God, why have you forsaken me? So, first three sayings of Jesus Christ, hayag pa, no? Hayag pa to. Pero diri, pag-abot sa ikaupat nga word, makita nato igsoon nga mahimo nga mingit-ngit ang palibot. Mingit-ngit ang palibot, naka-record na sa libro ni Matthew o sa kay Mark. Record that it was in the ninth hour. After 3 hours of darkness, Jesus cries out
Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? So the further along the journey to the cross and death, Jesus Christ, gibati gid siya og kining loneliness. Gibati gid siya og loneliness. A feeling of separation. A feeling of separation from God. My God, why have you forsaken me? Kung kita igsuon, sabto na to pagmaayo. Ang gibati gid ani siguro jud, ang gibati jud ani ni Jesus Christ, gibiyaan gid siya. Si Judas ni betray na gani sa iyaha. Ang 11 ka mga disciples wa na nakit-i. Si John na gani ang naisgutan diri nga gibilinan pa gyud sa iyahang inahan. Now Jesus find himself submerged in sin, drinking it, breathing it, tasting it, smelling and experiencing it, and its effects on his relationship with the Father. Nga kanunay niya nga gikauban sa iyang kinabuhi. And now, gibati gid niya nga gibiyaan siya. Kung ikaw igsuon, biyaan unsa imong bation. Hallelujah. For the first time na sinati niya ang kasakit nga biyaan sa iyang amahan. Now, separatively, physically, emotionally, and spiritually from the Father, as He took the sins of the world. Sa dihang iyang giangkon ang tanang sala sa kalibutan. In such condition, He would experience the excruciating agony of the cross, on the cross. And everything He had prayed for in the garden, the love and the assuring presence of God, as He endured these things, is now taken from Him and taking on the sins of the world. That is what sin does. Sin isolates. Sin separates man from God. Sin separates man from man. Sin separates a man from himself. Gibiyaan sa Dios Amahan ang iyang Dios Anak tungod sa sala nga iyang giangkon. Sala sa tibok katawhan sa kalibutan. Mao nang gingon sa Book of Colossians chapter 3 verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. So gitunglo katong mga tao nga nahimo nga gilansang dito ibabaw sa cross. Siguro na yung mga moment sa imuhang life nga moingon ka, gibiyaan ako sa Ginoo, giabandon ko sa Ginoo. Brothers and sisters in Christ, God has never forsaken you. Wala kita gibiyaan sa Ginoo. Kung biyaan kita sa Ginoo, in 1 second mamatay gud kita. Because in the book of Acts chapter 17 verse 28, in Him we live and move and have our being. God was with Joseph in times of trials. He was with Daniel. He was with David. But his own son was forsaken. Why? Ang iyahang bugtong anak, iyahang gibiyaan. Why? He was forsaken of the Father that we might never be forsaken of the Father. He went through darkness that we might be in light. He went through isolation for us. That is what impyerno nga ginatawag igsuon. Eternal loneliness, eternal isolation. Jesus Christ was already forsaken on the cross because of sin. And now, He promised us in the book of Hebrews chapter 13 verse 5, never will I leave you nor forsake you. Dili ko ikaw biyaan, dili ko ikaw talikdan. Hallelujah. The fifth word
Found in the book of John chapter 19 verse 28-29. Nagaingon, I thirst. Giuhaw ako. Siguro naguna-huna ta. Kanunay ta nga naguna-huna pag muingon ka og Jesus. Ginoo gid siya, no? Ginoo gid siya. Dili siya uhawon. But I tell you the truth, brothers and sisters, Jesus Christ 100% God and 100% man. Gibati niya kung unsa ang gibati pud sa tao. Gipanganak siya dili sa kalibutan, gipadala siya dili sa kalibutan, gipanganak siya sa baby. Nidako po siya. Nidako siya, na-experience niya ang mahimong usa ka bata, na-experience niya mahimong usa ka batanon. Mukaon siya, muinom siya, maguulpod siya, matulog siya, masakitan pud siya, muhilak pud siya. Because He's 100% God. Bation, gibati pud niya kung unsa ang ginabati sa usa ka tawo. Our Lord Jesus Christ was holy, harmless, undefiled. In the book of Hebrews chapter 7 verse 26, He is a perfect man. Sa iyahang pagkatao, wala gid siya nagpakasala, nagpabilin gid siyang balaan at ubangan sa atong buhi nga Dios, sa iyang Dios Amahan. He never exhibited in any way, in any kind of sin, for He was sinless. However, He did participate in the sinless infirmities of human nature. So the fifth word of Jesus Christ dito ibabaw sa cross is only a human expression of His physical suffering. Kung kita kaha nga naa dito, grabe ang pagsakit, grabe ang samad, no nga nasinati nato. Nagbaktas gikan dito sa Jerusalem padulong dito sa Golgota dito sa bungtod. So bation gyud nato ang kauhaw. Sa ato ang physical nga bahin, bation gyud nato ang kauhaw. Jesus is now in shock. Kung kuhaon nimo na siya ang pathophysiology ana, so sa medical nga aspect, makaingon gyud nga si Jesus Christ was now in shock. Yaw mo na, grabe ang samad, grabe ang mga dugo nga ming awas, no, sa tibuok lawas niya. Ang iyang pagbaktas, kinsa may dili ma-dehydrate ana. So some scholars believe nga mamatay ang katumagilansang dito sa cross, no? Kaniadto mamatay tungod sa dehydration. So the body of Jesus Christ dries up. Na-deprive na ang iyang lawas sa importante kaayo gikinahanglan sa ato ang lawas, mao ang tubig. Ngayon gid siya, giuhaw ako. So pag ma-dehydrate ka igsoon, ang last gyud ana, no, kung sa pathophysiology pa, death, kamatayon gyud. Pag dili na sa matagbaw, kanang dehydration nga gibati sa usa ka tawo. His body dries up. Ang iyang organ padulong na nga mag-shutdown. Wala na kaayo nag-function. And so Jesus' words may very well have been a sign He was close to death. Giuhaw siya, apan nagihatag sa iya usa ka suka nga naa sa espongha nga gibutang sa sanga sa isupo. No, same nga narcotic nga gihatag dito sa mga kawatan aron ma-reduce ang pain nga gibati sa atong mga kasamad. Pero wala siya niinom, igsoon. Wala siya niinom. Kaya nga nung wala man siya niinom, katong duha kagawatan niinom, pero ang siya, he did not. Wala gid siya niinom. Kaya nga naman, dili niya gusto nga mawala ang iyang senses. Gusto niya nga bation ang kasakit. He did not want his senses to be stupefied. Katong nga narcotic, He refused to drink. Our Lord Jesus Christ, when He died on the cross, was in perfect control. Naagi siya sa iyang maayong panimuot of His faculties.
He did not seek to escape pain in any way. Giagwanta sa atong buhi nga Dios dito ibabaw sa krus ang kasakit. Giagwanta sa atong buhi nga Dios dito ibabaw sa krus ang kauhaw. Do you know what this means for us today? It means that Jesus Christ is able to empathize completely with us, to identify with our pain and our need and our hurt. Man kung masakitan ta, ang atong buhi nga Dios masakitan pod. Siya ang mas tabaw nga nakasabot kanato igsuon. He endured that suffering and paid the full of price. He cried, "I thirst," has identified himself with our every need. Nakakita ang atong buhi nga Dios sulod sa atong mata usa kasing-kasing kung sa atong gikinahanglan. Nakakita ang Ginoo, nasayod ang Ginoo. Nakasabot ang Ginoo sa atong sitwasyon. Igsuon. The Lord Jesus Christ giuhaw dito ibabaw sa krus that we might never thirst again. Giuhaw siya dito ibabaw sa krus aron kita dili na pag-auwahon. The question today is not, do you thirst? Ang pangutana karon dili ningon giuhaw ba ka tungod kay ang tanang katawhan giuhaw man gyud for a reality. Giuhaw sa presensya sa Ginoo, giuhaw sa kapasayloan. Ang tinuod nga pangutana, hangtod kanus aka uhawon. Hangtod kanus ata uhawon. Sa dihang mosalig ka diha sa atong buhi nga Dios, sa atong personal nga manluluwas nga mao si Jesucristo, dili na kita pag-uhawon pa. Tungod kay giuhaw na si Kristo dito ibabaw sa krus. Ang atong buhaton isaligan nato ang Ginoo. Isipusa nato ka personal nga manluwas and you will never thirst again. Tungod kay tagbuo niya ang atong gikinahanglan sulod sa atong matag usa kasing-kasing. The sixth word found in the book of John chapter 19 verse 30. It is finished. Natapos na. In the book of John chapter 19 verse 30 continues, when he had received the drink, Jesus said, "It is finished." And bowing his head, he gave up his spirit. At the age of 33, people are saying, it is the beginning. But the age of 33, Jesus was saying, it is finished. He did not say, I am finished. It was not cry of defeat. Dili siya singgit, dili siya hilak sa kapildihan. But it was a shout of victory. So the Greek word Jesus gigamit niya diri is tetelestai. Tetelestai. Ug gani ginagamit ni sa kini nga word sa mga katawhan kaniadto sa una no. Kini mga servant, kini mga alagad sa mga dato, mingon sila, I have completed the work assigned to me. Tetelestai. So many of the things daghan ta og mga butang nga atong ginasugdan pero gidi na to mahuman. But our Lord Jesus Christ was able to end of His ministry to shout in great victory, it is finished. Because of this, ikaw, ako, kita mga katawhan nga naa diri sa kalibutan, have the assurance of eternal salvation. Tungod kay natapos na. Yes, it is finished means the servant had finished his work. The servant, the Lord Jesus Christ, a faithful servant of God, gitapos na niya iyahang bulhaton diri sa kalibutan. The perfect sacrifice had been offered since
Debt had been paid in full. The picture had been completed. Jesus had finished what He came here on earth to do. Satan had been defeated. Napildi na ang atong kaaway igsuon tungod kay gitapos na sa atong buhi nga Dios. He carried the sins of the world and paid the price. And as a result, we had been reconciled to God. Natapos na, tetelestai. It was in that moment the price had been paid. And I truly believe that at this point, fellowship with His Father had been restored. And in that fellowship, we see Christ utter His last word, "It is finished." Singgit kini sa kadaugan. Singgit sa kadaugan ngadto sa iyahang mga katawan tungod kay natapos na ang tanan. It is finished. This is the sixth word. It is finished. The seventh word, Father, into your hands I commend my spirit. In the book of Luke, chapter 23, verse 46, you are not really prepared to live unless you are prepared to die. So sa ato ang panimuyo diri karon sa pagpuyo diri sa kalibutan, we are battling against death. Because of the curse, we're battling against death. Death is going to come. It is an appointment, and only God knows the hour. That is why it is wonderful na nahimo tang Kristohanon. Nahimo ta nga magtotoo ni Kristo, to know Jesus as our Savior. Tungod kay natay dako nga kumpiyansa na dili ta mahimo mabalaka kumudangat manat sa atoa ang kamatayon. Dili na ta makapanuktok, no? Dili na manuktok sa kahoy. Parte nga kahoy diha sa imong panimalay nga miingon mag kinsa ang andam na mamatay, manuktok pa kay dili andam mamatay. Do you have that confidence? Brothers and sisters in Christ, dakay dako ang kumpiyansa diha sa tumbuhi nga Dios nga mao si Kristo. Di na kita dapat nga mahadlok pa. In Luke chapter 23 verse 46 naka-record, Jesus called out with a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." Sa dihang istorya ni si Ani, silang isagit sa Ani, miginhawa siya sa kinalasan niya kapag ginhawa. With his last breath, Jesus was committed to remaining in submission to the Father. It is a reflection of his total trust in the Father. Jesus basically said, I'm ready to release, my hold on life. Dili ko mahadlok na to do so because I am placing everything about myself into your hands, Father God. So it was the ultimate act of salvation. Iyahang gisubmitar, iyahang ang gitugyan ay ang Espiritu dito sa iyahang Diyos Amahan. His cry, ang iyang paghilak, ang iyang pagsagit, dili para sa katong mga tao nga naa dito. Prior to this moment, sa diyang wala pa siya nanugyan, ang iyang kinabuhi, naapagid sa mga katauhan nga naa dito. Naapagid sa mga Pharisees, naapagid sa mga sundalo, naapagid sa mga nagbaybiyay sa iyaha. Not because they took it, but because He gave it. Voluntarily, He delivered Himself into the hands of sinners. And now, voluntarily, He delivered His Spirit into the hands of the Father. Now, He fully and completely places Himself and His life into the hands of God. Sa dihang misagit siya, into your hands, Father, into your hands I commit my spirit. When He gave up His Spirit, na ay mga milagro ang nahitabo, igsuon. Ang katong kurtina nga narito sa templo,
nga nagtabon, nga nag-divide dito sa Holy of Holies, to the holy place. Nagisi from top to bottom. So baga kay ito sa kortina pero nagisi siya. No, nagisi siya. God opened the way into the Holy of Holies. Ubisay kinsa pa man ng mga katawan nga nasa kalibutan, pwede na nga muduol diha sa presensya sa atong buhi nga Dios. Kung kaniadto ang high priest lang ang katong mga pari, tanang katawhan nga naa diri sa kalibutan, pwede na nga muduol diha sa presensya sa atong buhi nga Dios. Some graves were opened and some saints were resurrected. That is found in the book of Matthew chapter 27 verse 52. Samtang misagit siya, Father, into your hands I commit my spirit. Naikusog kaayo nga linog og nangaabri tong mga lubnganan ug naay nga banhaw nga mga magtotoo. Kato nga linog igsoon sama sa linog. It reminds the earthquake in Mount Sinai nga nasulat diri sa Biblia nga sadyang minaog ang Ginoo naghatag sa iyahang sa balaod, no? But this earthquake wala sa nag-announce of terror of the law, but nag-announce siya og kadaugan, the fulfillment of the law. The Lord Jesus Christ victoriously died, a conqueror of sin, death, og sa impyerno for your sake and for mine. What a wonderful privilege, what a wonderful thing sa dihang mamatay ta natay dako nga kumpiyansa nga matubang sa tumbuhi nga Dios nga naatay kasiguraduhan, natay assurance nga able ta nga mo matubang diha sa Ginoo nga makaingon ka, Father, into your hands I commend my spirit. This is the last word of Jesus Christ when he was on the cross. Father, into your hands I commend my spirit. Hallelujah. Hallelujah. Before Jesus Christ laid down his life, he forgave his enemies. Gipasaylo niya ang iyang mga kaaway, gipasaylo niya ang mga tao nga nakasala sa iya. Before he laid down his life, he offered salvation. Gihatag niya ang kaluwasan ngadto sa naghinulsol nga kawatan. Before he laid down his life, gitapos niya ang buluhaton nga gihatag sa iyahang Dios Amahan. You and I do not know how long God is going to permit us to live. Wala ta masayod, ang Ginoo ra ginasayod kung kanos ata nga magkinabuhi dinhi sa kalibutan. Every day we have, every minute we have is a gift of His grace. It's a gift of His grace. But today, we ought to forgive our enemies. Forgive your enemies. Forgive those people who hurt us. Forgive those people nga grabe ang gisulti, grabe ang pagtamay sa imuhang kinabuhi. We do not want to die with anything in our hearts against anybody. Dili ta gusto mamatay nga naay kuligot-kot sa kasing-kasing, no? Forgive. Forgive. We want to come to the time of death having shared salvation with others. Ang kaluwasan nga atong naangkon, ang kamatuoran nga atong mga naangkon, kinahanglan po natong i-share ngadto sa uban. We want to be faithful, taking care of those who depend upon us. We want to be able to come to the end of life and surrender to God willingly, having finished the work God wants us to do. Hallelujah. Mahimo lang makabaton kitag kadaugan. Mahimo lang nga naatay kasiguraduhan kung atong kinabuhi, atong itugyan diha sa ato ang buhi nga Dios. Hallelujah. Hallelujah. Let us worship the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We praise your name, O God. Hallelujah. Diha sa imuhang
panimalay, diha sa imong balay, diha sa imong gilikuran, diha sa imong gitindugan. Ang 7 ka pulong nga gibungat ni Jesus Christ dito ibabaw sa cross para to nato kita nga mga katawhan nga misalig kumutuo niya. Daiga ang Ginoo, pasalamati ang Ginoo, simbaha ang Ginoo sa espiritu kamatuoran diha sa imong gitindugan, sa imong panimalay, kauban ang imong pamilya. Hallelujah. You did not wait for me to draw near to you, but you clothe yourself with frail humanity. You did not cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, Yes, oh God, hallelujah. but you clothe We yourself are with forever great grateful. humanity. We are forever grateful, You oh did God. not wait for me to cry out to you, Thank you so much, Lord, for the but salvation. you let me Thank you so much, Lord, for the cross. Yes, oh God. and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost, that you came to seek and save the lost. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We praise your holy name, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you so much, Lord, for your love. We thank you so much, Lord, for your sufficient grace. You have been so faithful to us, oh God. Salamat, Ginoong Diyos, sa imong mga pulong karon. Salamat, Ginoong Diyos, sa imong mga pulong. 7 ka pulong nga imong gibugat dito ibabaw sa krus. Nga naghatag, Ginoong Diyos, sa pagtulunan. Naghatag encouragement, naghatag, Ginoong Diyos, ng comfort. Naghatag kasiguraduhan kanamo, Ginoong ispusan nimo ka mga alagad. Salamat, Ginoong Diyos, kay imong gi-offer ay imong kinabuhi dito ibabaw sa krus para kanamong tanan. Salamat, Lord. As we humbly come before you, O God, salamat nga ikaw Ginoong magatagbo kanamo. Ug salamat nga ikaw Ginoong Dios magapasinati kanamo sa kanunay Ginoo sa imong presensya. Padayon kay Ginoong Dios nga magapamuhat sa among matag usa kinabuhi, sa among matag usa ka pamilya. I pray, O God, sa among matag usa ka pamilya karon, salamat nga ikaw padayon Ginoong maglig-on. Magiusa sa imong espiritu sa imong gugma. Salamat nga ikaw ang Dios Ginoo nga magpanalangin. Ginoo sa matag usa, gikan Ginoo sa amahan, sa inahan, sa mga anak, sa mga kapuhan. Salamat nga ikaw ang Dios Ginoo nga magpanalangin. Dalay kong ka sa walay katapusan, O God. Bisa pa man karon Ginoo sa among situation.
Salamat kapadayon kag Ginoo nga magtagbo ka namo. The threat of this virus, Ginoo, dili kini mo takboy ka namo. Proteksyon ni Ginoong Dios ang matag usa. Tabuni Ginoo sa imong mini Ginoo ang imong mga kaanakan. Gatuod diha kanimo. Salamat Lord nga ikaw ang Dios Ginoo nga manalipod sa kanunay. Sakit ug balatian, wala luna Ginoo, wala landong Ginoo sa among matag usa kinabuhi. Ang landong sa kaaway, wala luna Ginoo sa among matag usa kinabuhi. Pinaagi sa pangalan ni Jesus. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Ug padayon kami Ginoo nga nagaampo for our municipality, O God. Salamat nga ikaw Ginoo magaproteksyon. Our nation, Lord, the Philippines, O God, salamat nga ikaw padayon Ginoong Diyos magkatabog sa mga minigadugo. Salamat nga ikaw ang Diyos Ginoo nga magka-take control. Even our President, O God, Lord, tagay siya kaalam kay balo sa kanunay. Salamat nga ikaw Ginoo magaguide, magadirect. Holy Spirit of the living God, ikaw Ginoo magkanunay, Ginoo maga-speak Ginoo sa among President ug sa among mga leaders, sa among mga frontliners. Salamat nga ikaw Ginoo maghatag og kusog, kalig-on Ginoo sa matag adlaw. Salamat nga ikaw Ginoo magkatawag sa mga minigadugo. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat Lord sa imong pagabuhaton Ginoo. Dalaygon kag Ginoo sa walay katapusan. Lord, kini mo mga pulong karon. Sinuhi kini Ginoo sa matag usa kasing-kasing nga dili kini Ginoo mailog sa kaaway. Amo kini hinduman sa kanunay Ginoo. Samtang kami Ginoo nagahulat sa imong pagbalik. Dalaygon ka sa walay katapusan. Amo itugyan kanimo ang tanan. Pinaagi sa pangalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Amen. To close this service, let us worship the name of the Lord. Atong siyang awitan, ang pag-aawiton ang how great is our God, how great is He, no? Sa tanan niyang gibuhat sa itong mga kinabuhi. How great God, how great is our God. Sing with me. Is